ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ang update sa lagi ng panahon at sa binabantayan nating potential na sama ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, May 8, 2024 hanggang bukas May 9, 2024. Mainit o maliwalas pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa at may frontal system na nabuo sa hilagang silangan ng Luzon at posibleng magdala ito ng maulap na minsan ay maulang panahon. Ngayong buwan ng Mayo ang tinaguriang thunderstorm month, kaya asahan na maraming lugar na ang makararanas ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Ayon din sa Pag-asa, matitinding pag-ulan at pamumuo ng mga bagyo ang aasahan sa Burr months ngayong taon dahil sa nagbabadyang La Nina phenomenon. Maaring makaranas ang bansa ng mapaminsalang ulan at baha sa huling bahagi ng taon, lalo na pagpatak ng La Nina, at posibleng magsimula ang La Nina sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Samantala, patuloy pa rin nating binabantayan ang cloud cluster na posibleng mabuo bilang low pressure area o bagyo na nakikita natin sa labas ng PAR. Sa ngayon nga ay may cloud cluster na nasa labas ng PAR o nasa taas ng Papua New Guinea at nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Base rin sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong minomonitor dito na cloud cluster or kumpulang ulap sa may silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong epekto sa ngayon at hindi pa naman natin siya kinoconsidered as a low pressure area, pero patuloy natin itong minomonitor dahil posible ito magpaulan at maging weather disturbance sa susunod po na linggo sa ating bansa. Samantala, base naman sa latest tropical cyclone threat potential po ng Pag-asa, sa Climatology Division po, inaasahan natin na simula po bukas hanggang sa weekend is possible nga na doon sa may cloud cluster na yon ay may mabuo na low pressure area or sama ng panahon. Mabagal itong kikilos papalapit ng ating bansa at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility Monday or Tuesday. Inaasahang kikilos ito na paangat na pakaliwa at posibleng dumikit po sa may eastern side ng ating bansa. So ibig sabihin, early next week, posibleng magpaulan yung Intertropical Convergence Zone kung saan nakapaloob itong weather disturbance na ito in parts of Mindanao. Habang early next week nga, maring as early as Monday or Tuesday, ay yung trough ng low pressure area ay magpaulan din dito sa may Caraga region, Eastern Visayas, hanggang dito sa may Bicol region sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Pwede pa po magbago itong track ng Pag-asa, kaya patuloy po na magantabay sa ating mga updates at hindi pa rin natin inaalis yung chance na magiging isang mahinang bagyo ito or tropical depression habang ito ay nasa papalapit doon sa ating Philippine Area of Responsibility. Base sa pagtala ng mga weather models, may posibilidad na papasok ito ng ating Area of Responsibility ngayong weekend o sa susunod na linggo at maaaring maging isang ganap na bagyo, ngunit malabo pa kung saan ito tutumbok. Maghanda lamang sa posibleng banta ng pagulan tulad ng pagbaha at landslides kung sakaling lalapit ito. Nasa moderate to high chance nito na maging ganap na bagyo. Kung sakaling mabuo ito bilang bagyo, mapangalanan ito ng Pag-asa bilang Agon kung sakaling pumasok na ito ng ating Area of Responsibility. At ayon din sa latest wind outlook ng ECMWF model, isa sa mga weather models na ating ginagamit ay posibleng hindi na ito lalakas bilang bagyo o kaya'y mabubuo lamang ito bilang isang mahinang bagyo at posibleng tumama sa Eastern Visayas. Sa ngayon ay bumaba naman ang tsansa nitong lumakas at magdala ng malalakas na hangin sa bansa dahil sa unti-unting pagbabago ng ECMWF model outlook. Ayon naman sa GFS model, consistent pa rin ang ipinapakita nito na ito ay magiging bagyo pero hindi na kasing lakas ng forecast nito noong mga nakaraang araw. Ngunit posibleng lumakas na ito bilang bagyo sa weekend habang nasa boundary na ito ng PAR. Pagsapit ng susunod na linggo ay nasa silangan na ito ng Mindanao at pupunta sa silangan ng Visayas at pagsapit naman ng Huwebes mas lalakas pa ito at nasa silangan na ito ng Southern Luzon. Posibleng tumaas ito o kaya tahakin ang track papunta sa Japan. Sa ngayon hindi pa natin masabi ang tiyak nitong magiging lakas o direksyon kaya patuloy natin itong minomonitor. Patuloy tayong maganda dahil palaging nagbabago ang ating panahon. Yan ang update sa lagay ng ating panahon. Ito po ang weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon.